Naging Bagyong Luis na po ang low pressure area na minomonitor ng Pag-asa sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. At nakikita po magiging direksyon nito patungo po sa may Southern Luzon. Kasama sa mga lugar na posibleng maapektuhan nito, ang Mimaropa, Calabarzon at ang Bicol Region. Aalamin din natin ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa mga susunod po na mga araw dahil nasa na palalakasin nito ng papalapit o paparating po na Super Typhoon Dolphin. Aalamin din natin ang iba't ibang weather system na patuloy po nakakaapekto sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pero bago tayo magpatuloy, syempre huwag niyong kakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share po ang ating update. Ito po muli si Kuya Francis, ang inyong tagapaghatid ng balita sa lagay ng ating panahon. Ngayong araw po ng Linggo, August 2, 2026. So ito lilinawin ko lamang po, no, kahapon sinabi ko na isa na itong ganap na tropical depression sa forecast po ng Japan Meteorological Agency. Mas advanced po yung weather system na ginagamit doon. Sa Pag-asa naman, ngayon pa lamang po ito naging mahinang bagyo o tropical depression. Ito para mas malinaw sa atin. At tropical depression o Bagyong Luis ay nagtataglay lamang ngayon ng hangin na 39 to 62 kilometers per hour. Huli ho itong namataan 565 kilometers east of Infanta Quezon or malapit din ito 305 kilometers northeast of Birac, Catanduanes. Ito po ay category 1 na bagyo, kaya naman yung mga lugar na maaapektuhan po ng kanyang hangin direkta ay itataas po sa wind signal number 1. Tandaan nyo, pag signal number 1, meron ho yung tinatawag na warning lead time na 36 hours. Hindi automatically pag nagtaas po ang Pag-asa ng wind signal number 1, eh mararanasan yung mga pag-uulan. May sirkulasyon ng hangin, 36 hours nga po yung aking sinasabi. So ganito po ang mangyayaring senaryo. Ito po, no, inaasahan po na itong Tropical Depression Luis o Bagyong Luis po ay kikilos po patungo sa Aurora at ngunit mananatili naman ito mula po sa karagatan sa silangan po ng Northern Luzon bago unti-unti pong lumihis patungo naman po pasilangan sa Tuesday po o pagdating po ng Martes. At unti-unti itong hihina o maglalaho o malulusaw pagdating po ng Miyerkules. So ilang araw pa mararamdaman ang epekto po, ilang araw pa natin mararamdaman ang epekto ng Bagyong Luis. Bagamat sa ating advanced weather system forecast po na ginagamit, hindi naman po nakikita ito nalalakas po sa pagiging typhoon o super typhoon category po na bagyo. May senaryo po tayong kino-consider dito dahil nga po may papalapit din tayo na Super Typhoon Dolphin. Actually, yung track po at direction ng Bagyong Dolphin medyo tumaas po ng kaunti, no, sa pinaka-latest na update natin. Pero pwedeng magbago pa rin yan. Pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Depende po sa magiging sirkulasyon ng hangin. Kaya nga importante na lagi po kayong nakamonitor at nakaabang po sa ating weather update. So ito, ulitin ko yung mga lugar na posible pong maapektuhan ng Bagyong Luis ay kasama po, no, ang Cagayan Valley, ang Aurora, Quezon, Bicol Region. Magbibigay ho itong Bagyong Luis ng mga pag-uulan, mga isolated light rains and heavy rainfall, lalo na ho sa hapon at sa gabi. Kaya po yung mga lugar na binanggit ko, especially ang Aurora, ay mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide po sa mga landslide prone area. Bukod po dyan, meron din po tayong tinatawag na epekto o magiging epekto po ng habagat o southwest monsoon po sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Actually, ito pong tinatawag natin na habagat o southwest monsoon, sa ngayon medyo mahina ito. Pero papalapit po ng papalapit ang Super Typhoon Dolphin na mangyayari, hahatakin po ng Bagyong Dolphin ito pong habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa by next week. At inasang magsisimula yan, pagsimula po August 5 hanggang sa August 10. So mas maganda na alam natin yung forecast para mapaghandaan po ng mga kababayan natin. Ang mga lugar naman po na posibleng maapektuhan ng enhanced o mas malakas na habagat sa mga susunod po ng mga linggo, kasama ho dyan ang Ilocos Region, ito makinig po kayo, ang Central Luzon, kasama po ang Metro Manila, ang Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Western Mindanao. Ipapaliwanag kong mabuti, ito po kasing habagat, hindi naman talaga lalakas yan kapag walang ibang weather system na magpapalakas dito. So hindi kayang palakasin ng Bagyong Luis itong habagat dahil masyadong mahina itong Bagyong Luis. Ang magpapalakas lamang sa habagat ay ito pong Super Typhoon po, itong typhoon na Dolphin, International
international name. So malinaw ngayon na ang bagyong Luis ay ito po yung bagong bagyo sa atin ngayon. Ito namang Super Typhoon Dolphin, pag pumasok sa PAR, tatawagin hong bagyong Maymay. So wag tayong maguluhan mga kababayan. Ganito po ang mangyayari dyan. Kapag lumakas ang habagat, magkakaroon po tayo ng ilang araw ng epekto sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Kasi kahit na lumayo o lumabas na ng PAR o tuloy yung makalayo po itong Super Typhoon Dolphin, kahit hatakin niya o kahit malusaw po itong bagyong Luis, mananatili pa rin ang epekto po ng habagat o southwest monsoon. Kapag wala naman ng bagyong pumasok sa atin simula 3 hanggang 5 araw, magkakaroon naman tayo ng unti-unting paghina o pagkawala ho ng habagat. Ang mangyayari po dyan yung tinatawag natin na monsoon break, no? Kapag monsoon break, minsan tumatagal yan hanggang 1 linggo hanggat walang panibagong bagyong pumapasok. Kapag mayroong monsoon break, magiging aktibo naman po ito pong ating tinatawag na easterlies o malinsangang hangin na nanggagaling ho sa may karagatang Pasipiko. So ito, no, ang parte o nalalabing bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao, sa hapon mag-ingat po tayo at maging handa sa banta po ng mga localized thunderstorms. Ang local thunderstorms po ganito, may dalawang kategorya po yan. Meron pong mahinang thunderstorms na tumatagal po yung ulan 30 minutes hanggang 45 minutes. Yung severe thunderstorms naman po, ito yung may kasamang pagkulog at pagkidlat, napakalalakas po ng mga pag-ulan. Akala talaga natin malabagyo ang epekto nito at tumatagal yung ulan nito 1 hanggang sa 2 oras. Pero ito namang mga localized thunderstorms na yan, mas aktibo yan pag meron pong easterlies o malinsangang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Ito po, explain ko sa inyo mabuti. Tutukan natin, ito nga pong bagyong Luis. Sa ngayon, uulitin ko, nasa category 1 yan. Ito po ay yung tinatawag natin na mayroong lakas ng hangin na 39 to 68 kilometers per hour. Pag category 1, hindi naman yan magbibigay ng malakas na hangin, pero mas marami ho yung mga ulan na dinudulot niyan o binibigay po sa mga direktang lugar na naaapektuhan. So ito pa ay lalakas sa pagiging category 2 hanggang category 3. Ito po, no, dinoble check natin sa ating advanced weather system and doon sa forecast track po ng bagyong Luis, hindi po ito nakikita. Nalalakas pa po sa pagiging severe tropical storm category 3, category 4 at category 5. Kung pwede po itong lumakas hanggang tropical storm o category 2, ito para mas malino sa atin. Ang category 2 na bagyo po ay kayang magtaglay ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. At pag signal number 3 o category 3 naman po, yan po ay merong lakas ng hangin na 89 to 117 kilometers per hour na lakas ng hangin, severe tropical storm. Ito yung mas delikado, yung category 4 at category 5, typhoon and super typhoon. Pag typhoon, merong hangin na 118 to 184 kilometers per hour na lakas ng hangin. Pag super typhoon, tulad po ng Super Typhoon Dolphin, yan po ay category 5 na merong lakas ng hangin magsisimula sa 185 hanggang 200 hanggang 250 kilometers per hour na lakas ng hangin. Life-threatening po at nakakatakot ang banta ng category 4 at category 5 at nagpasalamat tayo sa Diyos dahil itong bagyong Luis, pasok lamang ito sa category 1 hanggang category 2 na yung pinakamataas po na maibibigay nito sa mga direktang lugar na apektado niya. Alam naman natin ang pagkakaiba ng mahinang bagyo sa malakas. Para mas maunawaan po ninyo, explain ko mabuti. Ang mahinang bagyo nagsisimula sa tropical depression hanggang severe tropical storm hanggang category 3. Mahina pa po yan, hindi pa ganun kalakas, no? More on mas maraming ulan ang ibinibigay sa direktang lugar na apektado, pero mahina ho ang hangin. Pagka typhoon at super typhoon, kakaunti ang ulan, pero sobrang lakas po ng hangin ito. Talagang kayang magpatumba ng mga malalaking puno, kayang tangayin yung mga bubong natin kahit concrete pa yan, kahit gano'n pa yan katibay. At magpasalamat tayo sa Diyos dahil yung mga super typhoon na dumadating po ng mga nakaraang mga buwan, hindi po direktang naglalandfall. Lumilihis po yung lahat yan. Actually, ganito po ang senaryo. Lahat po ng mga mahihinang bagyo simula tropical depression, nabubuo talaga sa loob ng ating PAR nitong mga nakarang mga linggo, tulad dito sa bagyong Luis. Yan po ay magkakaroon ng landfall scenario. So ganito, pag naglandfall yan o nagkaroon na yan ng epekto sa ating landmass, magkakaroon ng mga pag-uulan, ganun po ang mangyayari. Pero the more na ito'y tumatama sa ating landmass, humihina po yung bagyo. Kaya naman, from
tropical depression. Kung lumakas man yan sa tropical storm, hihina din yan sa pagiging tropical depression o magiging category 1 po ulit na bagyo. Dahil nga po yung movement niya pag tumama, yung kilos niya pag tumama po sa mga kalupaan natin ay hihina po ng hihina. Kaya nga po sinasabi ko, napakahalaga po ng mga bundok, ng mga puno, no? Lahat po ng mga yan. Huwag natin putulin kasi nakakatulong po yan. Kaya nga po itong bundok ng Sierra Madre, napakalaking bagay po yan, protection sa mga malalakas ho na mga bagyong paparating. Pero siyempre, ang ipagpasalamat natin yan sa Diyos dahil itong bagyong Sierra Madre, binigay po yan ng Diyos sa atin, no, para maging protection. Ganito po, kung napapansin nyo, lahat ng mga super typhoon naman, nagre-recurve ang direksyon. Ganun din, itong super typhoon Dolphin, magre-recurve din yan, lilihis din yan Bagamat kung sakaling pumasok yan sa PAR, dampi lamang, lalabas din agad. Yun nga lang, pag yan ay nakapasok sa PAR, hahatakin naman niya ang habagat o ang southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. So, wag na natin problemahin dahil ang habagat naman, puro ulan ang ibinibigay niyan sa mga lugar na maapektuhan niya. Pero wala naman pong mga malalakas na hangin. Pag marami namang ulan, delikado naman yung mga low-lying areas. Kaya nga lagi ko sinasabi, maging alerto sa mga posibilidad na pwedeng mangyari sa iba't ibang weather system. So bigyan ko muna kayo ng mga paalala, then proceed tayo sa summary sa lagay ho ng ating panahon. Yung mga low-lying areas po na binanggit ko, no, lalo na po sa Aurora, sa Bicol Region, sa Metro Manila, sa Calabarzon, Mimaropa, yung mga lugar ho na yan, Southern Luzon, yung mga lugar ho na yan, ang posibleng maapektuhan po nitong Bagyong Luis. Bagamat hindi naman ito maging sobrang lakas, mga pag-uulan na aasahan ho natin. Linisin ng ating kapaligiran, mga plastic basura, itapon po sa maayos na tapunan. Pagka kung saan-saan yan nakalagay, sa mga kanal, basura sa labas, yan ang magiging main cause minsan ng mga biglaang magbabaha, no? Mabilis magbaha. Pangalawang paalala ko, meron dapat ho tayong tinatawag na go bags. May nagtatanong, ano ba ang laman ng go bags? Yan po merong tubig, merong pito, no? Meron pong flashlight, merong cash, counting cash. Hindi lamang pag milindol o mga super typhoon, kahit mahinang bagyo, dapat meron po tayo niyan. Yung mga nakatira naman po sa mga low-lying areas, bulubundukin, pwede ho kayong lumikas kung sakasakali hong lumakas ang epekto po ng super Typhoon Dolphin, kung magbago ang track niya, gayon din ang epekto po ng Bagyong Luis. Pwede tayong makipag-ugnayan sa LGU. Isa pa paalala, yung mga importanteng gamit natin, mga dokumento, mga papeles, pwede po nating i-safety sa mga lugar ho na hindi mababasa o maaabot ng tubig. Mas maganda na yung sigurado tayo kaysa kampante tayo. Naku, hindi naman kami aabutin ng baha, Kuya Francis. Huwag tayong pakasiguro dahil nagbabago po ang panahon, no? Lalo na po sa mga crowded places. Eto, mag-stock din tayo ng pagkain, natatagal po ng pang ilang araw. So, gano'n naman katagal? Ito po, dahil nga po, tulad na aking sinabi, ngayong araw po ng linggo, magsisimula ang epekto ng Bagyong Luis. Sa Miyerkules pa yung posibleng hihina o malulusaw, no? At magiging low pressure area ulit. Ilang araw na yon, pwedeng mga pag-uulan ang aasahan natin. And then after po, na mawala at malusaw pagdating po ng Wednesday itong Bagyong Luis, ang habagat naman ay magiging aktibo na. Tulad na aking sinasabi, ang habagat magsisimula mga pag-uulan simula August 5 hanggang sa August 10. So maging alerto at maging handa tayo. Pinapaalalahanan ko na po kayo na mas maaga. Ito napaka-importante din po ng paalala ko na ito. Ipanalangin po natin sa Panginoon. Ito muna yung Super Typhoon Dolphin. Lalo pang lumayo ang direksyon niyan. Huwag na siyang pumasok sa PAR kahit palakasin niyang habagat, okay lang po kasi talagang hindi natin mapipigilin yan. Ang habagat naman kasi pag lumakas, makakaranas naman ng mga pag-ulan ilang bahagi ng ating bansa. Tatamaan o mauulanan ang ilang bahagi po ng Bulacan, Metro Manila, which is yung Angat Dam nga po, ito yung tuyo, kailangan po ng tubig. Ipanalangin din natin sa Panginoon na itong Bagyong Luis ay wag po mangyari, tinatawag na rapid intensification. So paano ko nasabi na pwede pong mangyari itong rapid intensification? Tulad ng senaryo, palalakasin ng Super Typhoon Dolphin ang habagat, pwedeng lumakas din ito nga pong Bagyong Luis kapag lumapit po, no? Or itong Super Typhoon Dolphin pumasok sa PAR. Pwedeng ganun po ang maging senaryo. Pwedeng hatakin niya o pwedeng palakasin niya. Iba't ibang senaryo po ang pwedeng mangyari. Kaya nga kailangan lagi po kayo nakantabay at nakatutok po sa weather update ni Kuya Francis. I-summarize natin ngayon ang lagay ho ng ating panahon. Ang pangunahing weather system na nakakaapekto po ngayon sa ilang bahagi ho ng ating bansa ay ito pong trap o extension po ng hangin ng Bagyong Luis.
Kahapon pa po ito naging bagyo sa forecast po ng Japan Meteorological Agency ha. Ngayon sa pag-asa, isang ganap na po ito na mahinang bagyo o category 1 ho na bagyo. Ano naman yung mga lugar? Ito po para mas malinaw sa atin, no? Para mas maunawaan natin. Kasama sa mga maapektuhan nito, ito pong lugar ng Aurora, Bicol Region, Calabarzon, yung Mimaropa, yung mga lugar ho na yan, maging handa at maging alerto po dito sa banta nga po ng Bagyong Luis. Hindi po ito lalakas sa pagiging typhoon at super typhoon ha. Huwag po kayong magpanik at huwag pong matakot yung mga kababayan natin. Ugaliin nyo lamang magdala ng payong, jacket, kapote kung kayo ilalabas ng inyong mga kababayan, lalo na po ngayong araw ng linggo, Family Day, yung mga senior natin, yung mga nanay and tatay ko dyan na laging nakikinig sa update ni Kuya Francis. Kung wala naman po importanteng lakad, pwede po kayong manatili na lang sa inyong mga bahay. Yung mga papalaot naman, safe pa naman po sa ngayon, wala naman tayong malakas na bagyo. Ito kasing Bagyong Luis, mahina lamang ito, hindi naman ito lalakas sa pagiging super typhoon. So eto, bago ko po tapusin, bibigyan ko po kayo ng Bible verse o memory verse ngayong araw po ng linggo. Ito po ay matatagpuan po no sa 1 Corinthians 10:13. Ganito po ang sinasabi. Makinig po kayo. Wala pang pagsubok na hindi dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen po sa pagbabasa sa salita ng ating Panginoon. Totoo po, no? Wala pang pagsubok na naranasan ng lahat ng tao na hindi po wala pang pagsubok na ibinigay ng Diyos na hindi po naranasan ng lahat ng mga tao. Kasi minsan, no, ganito po ang nangyayari. Sinasabi ng mga kababayan natin, halos lahat, ako na yata yung merong pinakamabigat na pagsubok. Parang ibinigay na ng Diyos sa akin lahat ng mga pagsubok sa mundo. Ang bigat-bigat, parang pasan ko na ang mundo. Pero hindi mo alam kapatid, kababayan, no, mga nanay and tatay ko po dyan, yung pagsubok na nararanasan natin, nararanasan din po ng ibang tao yan. Para hindi man tayo para-pareho ng sitwasyon, pero yung pagsubok nararanasan po natin. Pero tulad po ng sinabi dito sa 1 Corinthians 10:13 ay tapat po ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na tayo ay subukin sa mga pagsubok na hindi po natin makakaya. Ibig sabihin kahit anong pagsubok yan, financial man, family problem, no, sa inyong mga asawa, sa lahat po na mga problema sa sakit, yan po ay ating makakaya basta dapat magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Alam nyo, tulad nito, may mga bagyo, may mga lindol na pumapasok sa ating bansa, may problema din sa ating bansa. Lahat po ng mga yan is naayon po sa kalooban at sa plano ng Diyos. Kaya kailangan lamang natin magtiwala sa Kanya. At lagi ko nga sinasabi sa inyo, mabuti ang Diyos, no? Dahil kung hindi po dahil sa Kanya, hindi po tayo maliligtas. Ang kinakailangan lamang natin, no, ay tanggapin ang ating Panginoon bilang ating Diyos at tagapagligtas. At mga kababayan, dito ko muna tatapusin. Pasensya na kayo kung medyo napahaba. Yung nakaabot hanggang dulo, mag-comment naman po kayo. Ito po muli si Kuya Francis, inyong weather forecaster. Ngayong araw po ng linggo, August 2, 2026. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.